araw sa ating lahat. Bali ngayong araw tatalakayin natin yung DMW Direct Hard Phase 1 Requirements sa mga kapwa kong OFW at mga kababayan ko dyan na balak mga ibang bansa. So ito na yung ating pangunahing requirements na kailanganin lalo kapag direct hire tayo. So yan yung agenda natin, overview, step by step, common mistake at yung ating checklist. Phase 1, no, is the documents evaluation stage before medical and OEC processing. So bago tayo makarating dito, bago tayo magpa-medical at makukuha ng OEC, kailangan natin muna dumaan sa phase 1 requirements ng DMW o POA. So ayan, unang-unang kailangan natin, ayan yung ating valid passport. At least 1 year o hindi bababa ng 6 months. No? Ayan, titingnan nyo lagi itong validity. Yan. Gaya na ito sa akin, passport ko 2028, valid pa siya hanggang 2028. So over 1 year pa siya. Yan, 2026. Okay? So importante yan. Dahil hindi tayo makakalabas ng bansa kapag yung ating passport ay paso na at kapag wala tayong passport, paano tayo lalabas, di ba? So next, ayan, step 2 natin, secure the valid visa, work visa, or entry work permit. So ayan, yung ating visa. Ito, kumuha ako ng visa dyan mismo sa Maynila. Sa Cambodia Embassy kasi sa Cambodia ako. So ayan, kumuha ako dyan mismo, 35 USD yung binayaran ko, almost 2,000 pesos. So valid for 3 months siya, no? Single entry lang siya kasi nga kailangan pa natin magstay sa Cambodia bago tayo makakuha ng multiple entry. So yan, validity 3 months, single entry. Bakit nga ba single entry at hindi multiple? Kasi nga single entry, isang beses lang natin siya magamit. Kaya yan yung kailangan talaga required sa bansa na pupuntahan natin. Magstay tayo, tsaka tayo makakuha ng multiple. Single entry, kahit 3 months pa yung validity niya, pag pumunta ka rito, tapos bumalik ng Pilipinas, kahit within this month ka pa, pagbalik mo ng Cambodia, kailangan mo ulit kumuha ng panibagong visa kasi hindi na to valid. No? Kasi single entry lang siya. Okay? So, ayan yung work permit. Hindi ito working permit. Ito ay working letter. No? Kailangan din natin to kung hindi pa sila, yung employer natin, hindi pa makapag-provide ng working permit, gaya sa akin, no? Hiningi ko yung letter. At least meron tayong hawak na reference, katunayan na pag dumating tayo dito sa bansa na pupuntahan natin, aayusin nila yung ating working permit. So, ayan, example lang to. Next natin, ayan, obtain a verified employment contract. Itong pinaka-importante sa lahat. No? Hindi basta-basta lang na kontrata yung ibibigay sa atin at ayan, pipirma na tayo. Pumunta tayo ng POA, hindi pwede. Kapag kayong kontrata mo hindi naka-verified, hindi yun tatanggapin sa POA diyan sa Pilipinas, no? So saan ba verify ng contract? Kung saang bansa ka magtatrabaho, yung employer mo, kakausapin mo na ipa-verify yung contract mo sa Philippines Embassy kung saang bansa ka man ma-assign. Kaya sa akin, dito sa Cambodia, so kinausap ko yung employer ko, kailangan niyang ipa-verify yung kontrata sa Philippines Embassy dito sa Cambodia. So ayan, nakasealed na lahat, may mga perma na. So ayan. At lahat ng documents na pinasa ng employer nyo dun sa Philippines Embassy, lahat ng yon mga original copies, kailangan nyo rin. No? So, kausapin nyo yung employer nyo na ipadala mismo sa inyo dahil pagdating nyo sa POA, hahanapin din yung original copy. So, clear tayo dyan. Next, ayan, ensure signature, salary, benefits, and job titles are complete. So, syempre, kailangan nyo rin yan, yung kontrata nyo, bago nyo pirmahan, yung kanilang bang benefits dyan, tama, yung salary ba nilagay nila dyan during interview, tsaka yung ngayon, dyan sa kontrata nyo, magkatugma ba? Ano bang benefits meron sila? Title, yan, kung tama ba lahat. Bago nyo permahan. Ito sa akin, hindi ko pa pinirmahan to. Yan. Wala pang perma yan dati. So, yan. Kagandahan lang dito, yan, termination responsibility. Meron sila dito kapag pag probation, di natapos yung probation ko, papauwiin nila ako, yan, sila magbabayad ng ticket. So, di ba, goods na yon.
Hindi ka na problema ng ticket mo pabalik. So, ayan. Of course, medyo company covers return ko. So, lahat kapag para saan ka pinaalis, yan, sila din magbabayad sila lahat. Ticket. No? Ayan, kung kapag namatay ka naman, o yan, repatriation, yung repatriation ko, sila na. Ito yung pinaka-importante dyan, in case of death. Kasi hindi naman natin hawak yung buhay natin dito tayo sa ibang bansa. Kung namatay tayo, may nangyaring masama, hindi na problema yung pamilya natin para tawag na ito, maggagastos pa para mapadala yung bangkay natin dyan sa Pilipinas. Next natin, so ibang matters na yan, dapat covered na yan sa company rules and labor law. So yun lang, no? Bago niyo pirmahan yung inyong kontrata, basahin yung maigi. Next natin ayan, employer company profile business license. So ito kailangan nyo rin to. Tingin sa kanila yung company profile. Importante yan para malaman yung talagang legit yung company nila. Kung gano'n nakatatag, no? Kung ilang mga empleyado meron sila, anong address, yan, pangalan ng kumpanya. So yan, diniscuss ko naman nung nakaraan yung sa company profile. Tapos ito pa pinaka-importante, yan yung business permit nila, business license. Hingin nyo rin. Okay? Next, documents must be matched with employer issuing contract. So, yun, yung mga documents nyo na ipinapasa nila sa inyo, titignan nyo maigi kung tugma ba yung mga pangalan, address, kung ano-ano pa dyan mga impormasyon na importante. MW Embassy Verification, Authentication, or applicable. So, ayan, eto, steady nakadepende sa ibang bansa kung kailangan pa talaga nila ng verification, authentication, no, applicable. Pero halos lahat kailangan verified contract. Yun lang yung sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit lang. Lahat ng kontrata dapat naka-verified. Okay? Ayan, country-specific documents, LCA, depending on destination. So, ito naman, sa DMW system, may print ito. Yan. Makalaan lang yan dito, yan yung salary mo, kung ano-ano pa diyan nakalagay diyan, detailed diyan. Tapos importante yan nakapirma. Yung employer mo may pirma sila diyan, saka naka-seal, no? Bago niyo i-upload doon sa system ng DMW. 7 natin yung supporting documents natin. Siyempre yan COA, diploma, TOR, PRC, and C2 resume. So ito, isa lang nilagay ko dito, marami yan. Kailangan yung i-upload lahat yan doon kung anong COE meron kayo. Pero yung tutugma dun sa papasukan yung trabaho. Hindi naman kailangan na lahat ng pinasukan mong trabaho i-upload mo lahat na hindi naman related doon sa na ina-applyan mo. No? Hindi naman paramihan ng trabaho yan eh. Kumbaga, paramihan ng experience, hindi naman sa ganyan yon. Ang importante yan dyan, kung anong applyan mong trabaho, yung COE na gagamitin mo, relate doon. Tama na yon. Akin, sa dami ng trabaho napasukan ko, 4 nga lang in-upload ko. Yung relate lang doon. Hindi naman na kailangan marami eh. Okay? So, yan, TOR, no? Kailangan mo ng TOR dyan. TLC, ayan, yung C2, kung kapag TESDA ka, kailangan din yan. Yung CV mo, upload mo na lang din. I-scan nyo siya lahat. Pagsamahin mo na COE, TOR, diploma mo, tsaka magkasama na COE, tsaka yung school credential mo. Pagsamahin mo na isang scan lang, tapos isang upload lang yung lahatan na. Wag mo nang isa-isahin, no? Ayan, keep your CV updated and consistent with your experience. So, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi naman na kailangan lahat ng experience nyo ilagay nyo dyan sa CV nyo. O para lahat ng experience nyo din, COE nyo, i-upload nyo. Hindi na kailangan yung, yung related lang yun sa job na applyan nyo, okay na yun. Hindi na yan paramihan ng experience. Yan ang sabi ko. Yun na. Clear na tayo. Ayan, next, a prepared and notarized affidavit explaining how you obtain the job. So, ito, pinaka-importante dyan, yung SOE, no? Statement nyo dyan, kung paano nyo ba nakuha yung trabaho na pinasukan nyo, ano ba yan, apply ba kayo online, paano ipaliwanag yung maigi. Dahil, kapag hindi nyo na ipaliwanag ng maigi, re-reject nila, gaya nung nangyari sa akin, 2 beses ako na-reject kasi hindi kompleto yung pangalan, hindi well detailed, so kailangan din yon. Okay? Pinaka-importante yon. Kahit hindi English, Tagalog, okay lang. Ang importante may paliwanag mo siya ng ayos. So ayan, dito niyo siya i-upload lahat ng documents niyo. Search niyo to sa sa
any browser nyo dyan, search nyo lang DMW. Ayan, lalabas to, click nyo lang, tapos gagawa kayo ng account nyo dyan. Okay? Next, ayan, wait for the DMW assessment response. No? Pagkatapos nyo mai-upload lahat yon doon sa may system ng DMW, meron submit button sa baba. Pag submit nyo, antayin nyo yung response ng DMW kung ano ba, kung mag-proceed na kayo sa phase 2 o baka naman may na-reject sa mga documents nyo i-upload at kailangan nyo pang i-upload ulit. Okay? So yan, common reason for rejection. So gaya ng sinasabi ko, dapat lahat ng mga document nyo cleared, no? Kailangan tama at kailangan tingnan nyo, incomplete. Kapag hindi kumpleto yung document nyo, re-reject nila. O ito, expired yung passport, no? Below 6 months yung passport nyo, i-reject din nila yon. Yan, unverified contract. Kaya sabi ko, lahat ng kontrata, dapat naka-verified. No? Inconsistent information, lalong-lalo na yung mga pangalan nyo, dapat magkaparehas din sa lahat ng documents nyo. So yan, tips ko, dapat naka-clear copy. No? Clear yung pagka-scan, PDF. Sabi ko nga, i-PDF file nyo para isang, ano lang kayo, isang upload lang kayo pangkalahatan. So yan, organize file, double check all details, no, bago niyo i-upload yung documents, double check mo muna kung tama o mali. Ayan, ito na yung pinaka summary niyan. Kung mga kailangan nyo, passport nyo, visa, contract, employer documents, supporting documents, i-print nyo lahat, no? Print nyo lahat kahit isang kopya lang, tapos yung original na documents dapat dala nyo rin kasi hinahanap yun doon sa POA original tsaka photocopy. Yan. Kapag approve na yung application nyo online dun sa DMW, magpo-proceed na kayo sa medical. No? Ito, pre-employment yan. Tapos, itong PDOS insurance, sa OEC. Ito, OEC, pinakahuli na yan, yung exit clearance natin. No? Sa akin dati, nagpa-medical na ako habang nagpa-process ako ng phase 1 requirements ko kasi nga sure naman na ako makakalabas na ako kaya nagpa-medical na ako noon kasi nga medyo matagal din yung medical. Kumain din na ng 4 days bago nakuha yung result. No? Itong PIUS, online lang din naman to. Pwede nyo kunin niya agad yan kapag approve na yung inyong phase 1 requirements. Itong PIDOS, doon mismo yan sa POA, no? Sa may taas. Second floor to. Doon kayo punta sa may OWA. Ayan, insurance. Yung insurance, pwede kayong mag-apply online, no? Online dapat yung ano lang ha, yung accredited lang ng POA gaya dito sa medical. Huwag kayong basta-basta magpa-medical sa kung saan sa ang clinic lang dyan na hindi accredited ng POA dahil masasayang lang yung pera nyo. Hindi yan tatanggapin. So insurance, ganun din. No? Sa akin, nung sa Paramount ako kumuha ng insurance, ano ko siya, kung pinuntahan ko yung opisina nila dun sa may Cavite. No? Pwede rin kayo kumuha online pero mas preferred ko kasi puntahan mismo ng personal. So yon, ayan yung flowchart natin. So passport, unang-una passport, pinakailangan yan, visa, contract, employer, documents, upload, tsaka ayan, tsaka approval. Pag approve na, saka tayo mag-proceed sa phase 2 requirements.